Narinig niyo na po ba yung tinatawag nilang dirty plugging? Opo, medyo madumi po 'pag pinakinggan 'no, pero eto po yung madalas nangyayari sa online. Kapag po yung kalaban niyo ay wala na halos oras, paubos na. Ang ginagawa po ng karamihan diyan 'pag wala ng oras yung kalaban, tumitira na po ng mga tirang patalo. Dahil ang gusto niyang gawin, guluhin yung kalaban, tumira ka ng mga unexpected na tira para mapaisip pa siya ng konti at maubos ang kanyang oras ng tuluyan. Yun po yung tinatawag na dirty plugging. Online kadalasan nangyayari yan, pero nangyari po to sa laban ng Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Ali Reza Firouzja dito po sa ginaganap na Tech Mahindra Global Chess Tournament. Ang tindi ng pangyayari, siguro bibilisan ko ng konti yung sa opening part. I'll explain a bit para makatungo po agad tayo sa aktual na pangyayari ng dirty plugging. Puti po dito si Magnus, nag D4, D5, C4, E6, Knight F3, Knight F6, nag Knight C3, tapos nag C6, tapos ang piniling setup ni Magnus, yung G3, ayan. Ito po yung tinatawag nilang semi-slab. Pero yung G3, parang ano yung katalan yan eh. So, kinapture po yung pawn sa may C4. Kinakapture talaga yan pag may C6 na para in case na atakihin mo, tumalong ka doon, didepensahan yan ng B5. Anyway, ang ginawa, nag-bishop lang po sa G2 nag-knight D7, nag-A4, para wala ka ng B5, na sinagot lang po ng bishop E7, nag-castling, castling lang din, tapos tinirahan po ng A5 ni Magnus. Bakit? Para wala ka ng B5 empass and capture gagawin. Tinirahan na lang ng knight D5 yan ni Aleresa. Pagka knight D5 po, tumira ng H4 lang si Magnus. Grabe namang H4 lang, no? Sa gilid lang. Bakit niya ginawa yan? Ang tinira po, bishop B4 Kaya pala nag-H4 para may depensa lang yung kanyang bishop doon. Kasi kahit nandun yun, yan pa rin ang ititira. Ipapalit po yung dark square bishop kasi medyo malakas yung dark square bishop na nagkokontrol ng mga weakness sa dark square ng side ng black. No? So, ang ginawa po niyan, nag-knight F6. Pagka knight F6, dumipensa si Magnus sa may C3. Tapos, kinapture yung pawn. So, ibig sabihin, 2 pawns down na si Magnus. Pero, all is good pa rin according sa endgame. Tinirahan po ng E4 yan. Bakit kaya goods pa rin? Kahit na 2 pawns down. Kasi, underdevelop po. Ayan, no? Hindi makalabas yung bishop. Tapos may malakas na sentro. So, pagka E4, may medyo kabila biglang tira dito ginawa si Aleresa. Siya po ay nag-bishop takes C3 lang. Pagka takes, umatras. Ibalik lang natin. Ibalik lang po natin. Coach, kasi ang question dito bakit coach hindi na lang umatras? Bakit kailangan pang ibigay yung malakas ng bishop na yan? Maganda yan dito. Control yan ng mga weak square, di ba? Pinalit sa kabayo kasi no choice dahil may E5. Ang E5 inaatake ito. Di ba? Pag pumunta ka dito, ganito, simple mangyari. Capture, pawn takes, capture, takes, isang pyesa. Yun po yun. Kaya, huwag kayong magtataka bakit kinain yan. So, pagka takes mo, binawi po yan ng pawn, saka umatras. Ayan. Kailangan dyan talaga atras niya na kasi may E5. Tandaan. Anyway, pagka knight E7, nag-knight E5 na lang. Ito pong si Magnus hitting the pawn na dinipensahan ng B5. At pagka B5, nag-queen lang dun si Magnus. Oh. Queen lang sa may C1. What's the point? Kasi pagka king H8 niyan, gumanon lang. Umayos na. Ang ginagawa, pinipin po o pine-pressure po yung kabayo sa may F6 kaya sinagot po yan ng knight doon. Ngayon, ipakita lang po natin. No? Coach, di ba mas maganda yung knight G6 para mapalit o mawala? Kasi takes ganyan mangyayari, di ba? Hindi ganun yung gagawin yan Ang gagawin po niyan, mag-queen F3 lang. Kasi hindi mo matakes pa rin, may ganun. At laging may pressure doon. So, pag hindi mo naman kinapture yan, anong gagawin mo? May libre dito. Paano mo didepensahan? Let's say, depensa tayong ganito, knight G4. Ayan, talagang wala. Balik tayo doon. Kaya gumanito Ngayon, ano bang setback ng paggalaw ng kabayo? Unang-una, kaya po ginalaw ang kabayo para madipensahan yan Nalibre po yung pawn sa may C6. Yun ang setback niya. So, pagka-capture po ng pawn sa C6, atakado pa Reyna, tumakbo, queen D6 lang si Magnus. Tumira po ng bishop B7, tumira lang ng E5. Ayan, So, ito daw po lamang na kay Magnus. So, pagka E5 po, dito na tayo magsimulang mag-obserba sa oras ng dalawa.
6 minutes na lang po si Aleresa, samantalang 9 minutes pa si Magnus. 3 minuto kalamangan ni Magnus, lamang pa po siya sa posisyon. Shh, ingin ng mga anak ko, shh, go out. So pagka E5, nag-bishop takes C6, kinapture po yan, and then rook D8 hitting the queen, na sinagot ng queen C5, palit-palit. Kinapture takes, at least kahit papano na sila yung pawn structure, pero kung titingnan nyo, nakahang ito, nakahang ding ito. O, ang ginawa na nga lang niya, nag-H3, hitting the bishop, tumakbo lang. Nag-knight D5, hitting the pawn C3, kinain na yung B5. T-takes po yung C3, kinain yung C4. Ang ending, meron pong tinatawag na pair of bishop si Magnus, may pass pawn pa. Diba? So, pagdating sa oras, lamang pa rin si Magnus 3 minuto. Nag-rook D4 po yan, hitting the bishop, tumakbo dun sa A6. Ganda nito eh. Bakit to? Bantay na. Hindi na maganon, hindi basta-basta matutukan. So, nag-knight D5 yan, tinulak na. Nag-knight E7 para makatulong, bishop lang dun, no? Pinin yung kabayo at tumira po ng rook E8 to avoid the pin, pero rook C1. And this is completely winning na daw for the side of Magnus. Pagdating sa oras, silipin po ulit natin, lamang pa rin si Magnus sa time. So, ang ginawa po niya, nag-knight lang doon para maawat yung pagtulak ng pawn. Nag-bishop F1 kasi inatake. Nag-knight sa D5. Nag-bishop lang po sa may C5. Hitting the rook. Tumakbo. Boom. Ayun na. So, lumamang na talaga si Magnus. Kasi nakain na yung pawn. Malinis na one pawn up na to. May pair of bishop pa. So, nag-rook C8 po yan. Bishop lang po sa may D6. Tumira po ng F5. At pagka F5, empass and capture, binawi po ng pawn, and then tumira ng bishop doon, hitting the pawn, na sinagot ng knight sa may B5, nag-rook lang sa may D7 para depensahan yung bishop, knight B6, inaatake pa rin yung torre, pero tinirahan niya ng napakagandang bishop F4. Bakit? Kain yung torre Okay lang, kasi kinain pa rin yan eh. Ano mangyayari pagka takes, capture, takes? Ayun. So, medyo luminis. Ang ending, one pawn up si Magnus per bishop. So, ito po winning. Pero, ito kasi nangyayari ngayon. 2 kabayo. Tandaan, ang time control po nito, walang increment. 20 minutes yan, walang increment. Okay? Yung oras, lamang pa rin na konti si Magnus. Tingnan nyo po mabuti yung oras Nag-knight C5, hitting the bishop, tumakbo. Hitting the knight, tumakbo. Hitting the bishop, tumakbo lang para safe na sa dulo na pumunta. Nag-king G7 to defend the pawn. Bishop A3, hitting the knight. Dumipensa of course, and then umatake na naman yung bishop. Nagtalon yung kabayo. Pumunta lang doon yung bishop. Bumalik, tumalon yung kabayo. Lumipat na naman yung bishop. Tumalon yung kabayo. Sumugod yung king. Lamang pa rin si Magnus sa time. Tingnan nyo mabuti Tumalon yung kabayo. Umatake na naman yung bishop, bumalik yung kabayo, dumivelop yung bishop. Ano ba yan? Paulit. Ang daming tira. Nag-knight B7, F4. Ayan, bilisan na lang natin. Atake, takbo, lapit king. Ayan, lumapit yung kabayo, lumalapit yung king. O, tinulak para walang knight F5. Pero, nag-knight lang po sa E6. Tinirahan ng bishop A3, hitting the knight, tumakbo. And then, nag-king move. So, winning talaga dito si Magnus. No? Pero, tingnan niyo yung oras labang na si Magnus. Kaso, 1 minute na lang po and 20 seconds si Magnus. 34 seconds si Aleresa. Okay? Eto nangyari dyan, in H5. Pagka H5, tumira si Magnus ng bishop C4. Number 1 engine mo pa rin si Magnus. Lamang pa rin po siya, 41 seconds. Nag-knight lang po sa E8. Kinapture na po na medyo hindi na daw maganda. Mas maganda daw G5. G5 daw Pero kinapture, though lamang pa rin yan, pagka knight H6, ang dapat mo daw itira dito, hindi ginawa Bishop C5. Yun lang daw. Dapat yung king daw nandito para hindi makakatalon doon. Tumira doon Nakapag knight F5. So, ito po'y lamang pa rin. Ang problema lang, hindi ganun kadali. At ang oras ni Magnus, 54 seconds, 24 seconds si Aleresa. Ang ginawa po niyan, umatras, attacking the knight. Kinapture yung H4, no? Hindi na kasi madepensahan yun. Kaya kinulong na lang yung kabayo. Nag-bishop sa E7, ako na mali. Ang tamang tira daw is bishop C1. Tsugulo. Hindi ko alam bakit bishop C1. Sabi ng engine Engine lang yan So ito, mas maganda, umatake na kabayo. Pero pagka knight F7, nag-king E6 aba. Lamang si Magnus kasi nahihit yung pawn, hindi manipensahan. Tumalon doon,
Nag-bishop takes f6, king h6. Ayun, natingnan nyo yung oras. 17 seconds na lang si Ali Reza. 44 si Magnus. 2 pawns up si Magnus, pero nakabitin yung 2 pawn, ha. Pareho na atake. So, ang ginawa niya, tinulak niya yung pawn na mali. Tagal niya nag-isip po, 11 seconds. 11 lang ba? No, 21 seconds. Tinulak niya. Ang tamang tira daw, mahirap maintindihan. Dito ka lang. Parang kalokohan eh. Kasi pagka takes, dito, ipapakain mo lang daw yan. Ano yan? Winning daw to? Kasi sugswang. Bishop d8. Gusto ko lang, hirap makita nito Ganyan. Tapos bishop c7. Halos masugswang na daw. Oo nga, ano. Knight h5, Bishop d6. Ayun, sugswang na nga. Pagpunta mo dito, check eh. Bishop a3 lang, Walang Diyo, kulong yung kabayo. Yan daw ang tamang tira. Pero ang hirap makita noon, given na segundo na lang po sila. Balik natin sa nangyari. Pasensya na, medyo umaba doon. Kasi nagulan ako paano yun yung tamang tira. In F5 Pagka F5, gumanon, kinapture. So, ang ending, 2 pawns up, pero babagsak yung isa So, nag-bishop doon, hindi madepensa yung h5, kinapture. So, ito daw po, ay may pagka-drawish. Pero ang titingnan natin dito, yung oras. 19 seconds si Magnus, 14 si Ali Reza. Tinulak. Lumapit yung kabayo. Kining mo para matulak yung pawn. Ayan, tinulak yung pawn. Isa na lang. Ito talaga, hanggang tabla na lang dito si Ali Reza. Sa kung titingnan nyo mabuti. Pero tingnan nyo nag-king move. Gumanon. Nag-king move. Gumanon. Oras. Lamang isang segundo si Magnus. Gumanon, chumek. Gumanon. Bumalik. Gumanon. Okay? King F5. Gumanon. Tumira ng ganyan. 4 seconds na lang si Magnus. 7 seconds si Ali Reza. Gumanon. At ito na po yung matindi. Nakita ni Ali Reza na 4 na segundo na lang si Magnus. At 7 pa siya. So, ang tamang tira po dito kasi is knight check. Pero instead na gawin yon, ulitin niya lang yung nangyari kanina, matatablan Instead na gawin yon, eto na, yung tinatawag ng dirty plugging. Huming move dun. Bakit mali? Kasi making F6 Masusugswang ka ngayon. Masusugswang! Pumunta doon. Pagkapunta doon, 3 seconds si Magnus, nag-promote siya ng Reyna. Alam nyo bakit 2 segundo ginamit yan? Kasi over the board to, hindi po ito online. Dumampot ng queen yan, preno mo, tinulak, tapos pinalitan, saka pumindot, ang laki ng oras na gugugulin mo doon. Kaya 2 segundo. 6 seconds na lang si Magnus. Nag-king move. Pagka-king move, tumira po ng king move din si Magnus para makapture po yung kabayo. Chumek. At pagka-check, tumakbo. At ito pong posisyon na ito, tabla na pagkakain. Pero, tingnan nyo yung ginawa ni Ali Reza. Knight h4. Nanalo siya sa time. Completely winning si Magnus, pero plinag-down niya. Yan po yung tinatawag na dirty plugging. Yung obviously, you're just trying to win on time by playing ridiculous move. Kasi nga, mapapaisip ng kalaban mo at magkakaroon ka ng chance manalo sa oras. Legal po yan. Nilagyan lang nila ng term na dirty plugging. Kasi yung iba po, kinukonsider siya na hindi daw sports yung kalaban mo, medyo may gulang. Pero part of the game yan. Kahit ako, ginagawa ko yan minsan. Ginagawa ko yan minsan sa online. Pero grabe, no? Ngayon, ang tanong po ng karamihan dito, Coach, bakit po yan talo for the side of Magnus? Kabayo na lang si Ali Reza. Di ba dapat tabla? Meron po kasing tinatawag na self-made. Kumbaga, masasetup mo to na mamamati pa po dyan yung White King siguro ipakita ko na lang. Siguro dito yan dito. Ayan, dito po yung self-made niyan dito. Dito. Balik natin. Dito. Tapos, dito. Dito. Okay. Ito. Nakukuha na natin self-made. Ayan. Ito. Tapos galaw natin yung Reyna random. Let's say dito. Ayan. Ito po self-made to. Tingnan nyo. May knight move. Kaya kinukonsider pa rin yan na panalo po for the side of black kahit naubusan ng oras. Kasi may possible checkmate. No? May possible checkmate yan.
kailangan mong tumira ng maraming mali para makuha yung mate. Pero pwede mangyari given na walang oras. Ayun po. Kaya dineclare na panalo si Ali Reza. Anyway, grabe yun. No? Abangan nyo po yung mga susunod na laban na i-analyze natin. Kasi si Ali Reza naghalimaw sa torneo ito. Puro panalo. No? Tinalo niya din po si Hikaru, si Anan, pati po si Magnus at MBL. Grabe. Tinalo niya na lahat. Muli ito po yung coach, Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Pagpasensyahan nyo na medyo matagal tayong walang video kasi umuwi na Pilipinas yung asawa ko. Daddy duties ako sa mga 3 kong bata. Anyway, maraming salamat. God bless. Don't forget to follow, like, and share. Subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.